Okay, so hello guys. So kami yung mga HR here in Ascendro. And today, i-discuss namin sa iyo usually yung mga dahilan kung bakit nag-failed yung mga applicants or mga nag-a-apply usually sa BPO or in any general position na ina-apply ng mga candidates namin. So, ito si HR Irish and then siya naman si HR Mira. So, yan. So, ano yung usually tanong natin? Yun. So, usually kasi may mga candidates na nag-fail sila sa final interview. Or So, sa interview. oo, yeah. So, ang mga question kasi is that, ano yung mga failing points na pwede nating sabi kay candidates para maiiwasan nila? Ano nga po ba yung mga red flag? No red flag. Sa akin naman, usually na i-encounter ko sa mga candidates ko is parang, for example, magtatanong si hiring manager or yung HR, like, why did you left from your previous company? So of course, pag mga ganun kasi yung mga tanong ni hiring manager, ibig sabihin, they care for the stint of experience ni candidate. Yun kasi yun eh. So parang ayaw talaga nila ng job hopper, in short, yun. Well, kahit saan naman kahit saan namang company, ayaw talaga nila ng mga, alam mo yun, parang palipat-lipat na hindi tumatagal sa company, yung aalis na naman sila. So yun siya yung mga dahilan. So for example, ang sasabihin ni candidate is, the reason why they left from their previous company, it's because of career growth. Pero yun nga, nung upon checking doon sa resume na, yung stint lang ng experience niya is parang nasa 7 months lang sa 8 months, 9 months. Tapos ang sasabihin niya ay agad is career growth. So ibig sabihin, pag ganun, I mean, hindi yun talaga yung pinakadahilan kung bakit siya. I mean, parang hindi siya acceptable. Why? Kumbaga questionable. Kasi ibig sabihin kasi pag sinabi natin career growth, which is hindi nila alam kung ano yung meaning talaga ng career growth na tinutukoy nila. Parang ito lang yung sinasabi nilang dahilan lang kung bakit sila umalis. Kasi we cannot ask for career growth to the company kung wala pa tayong taon doon. Diba? Which is ito talaga yung standard, di ba? Na hindi ka naman bibigyan ng company ng salary increase nang wala ka pa, nang buwan ka pa lang doon. Siguro if may company na ganun, parang, well, thankful ka pag may mga ganun. Pero kasi pag in general, walang usually nag-o-offer ng mga ganun eh. Like, months ka pa lang sa company, magsa-salary increase ka na agad, or mapupromote ka na agad. Napaka, yun. At kasi sobrang rare yung mga ganung company na nag-rely. So, parang hindi siya acceptable sa mga HR na yun yung idadahilan mo as reason for leaving. Yung months ka pa lang doon, tapos career growth na agad yung i-ask mo. So, hindi siya pwede. So for example po si applicant, mayroong 6 months experience and ano po yung pwede niyang sabihin na reason for leaving the company nang hindi red flag? Oh, yan. Good questions, Mira. So, ayun siya. Kapag 6 months pa lang yung yung experience niya kay company, so, kailangan hindi niya doon sasabihin yung mga, for example, yan nga, yung mga personal matter. Yun. Well, hindi naman natin ini-invalidate yung feeling nila na talagang, for example, may mga candidates din ako na interview na yung mga RFL talaga na or mga reasons for leaving nila, it's because of the culture, yung toxic, ganyan. So of course, pag sinabi mo kasing toxic yung culture mo or toxic yung environment ng company mo na yun before, si hiring manager na nag-i-interview sa'yo, I mean, hindi niya naman kasi alam nung ganun talaga yung face nung nung environment mo before eh. Pero kasi magiging red flag yun at their end kasi iisipin niya agad nun, okay, baka pag ito, hinire ko tong candidate na to, baka may masabi din to sa amin. So parang magbabadmouth siya sa company namin. So mga ganun. So kapag 6 months siya, so it's either yung sasabihin niya dito is seasonal account or ito yung mga, syempre kapag contractual talaga, wala ka naman talagang magagawa, di ba? So it's not to, of course, to resign or talagang mag-i-end mo talaga yung contract mo. So, wala kang choice. So, hindi mo siya will. Kailangan kapag ganun is, parang yung pinaka-reasons for leaving mo doon is parang hindi ikaw yung nag-decide para umalis. Oo. For example, yung mga company retrenchment or the account was pulled out. Kasi parang hindi siya Beyond control. beyond your control na yun eh. So, hindi mo talaga yun siya ginusto kung bakit ka umalis doon. Pero yun nga, as much as possible talaga, mas maganda kapag yung stint of experience ni candidate is talagang 1 year and up siya bago siya umalis. Kasi talagang pangit sa resume or sa background
or kahit sa ano mo, sa work history mo kapag talagang 2018, 2019, kung ganon, 2019, 2020, oo, hacker nga. Oo, ibig sabihin talaga ikaw yung tipo ng tao na hindi ka tumatagal sa company. Like parang kapag ang given naman na yung salary di ba? Like magsasabi sila, ay ma'am, mababa po kasi. So from the start, why did you accept the offer knowing na ito lang yung offer na yon? Di ba may mga ganun, mababa po talaga masyado So yun yung mga questions ng mga hiring manager. So kaya minsan, nade-dead end sila or nahihirapan silang i-justify. O kaya parang okay, parang yun nga, di ba nag-finish na agad sila. O kaya yung nagsasabi na malayo daw yung company masyado. Which is in the first place, alam naman na nila na yung company is doon talaga siya located. Hindi talaga yung site para set yung Kaya nga So if ever naman, kapag mga ganon, for example, meron din ako na-interview na mga ganyang applicants yung dating niyang company is parang the same lang din siya ng place. Pero alam mo kasi sa sarili mo na kaya mong i-travel yung ganong travel ng oras. Pero kasi, kapag sinabi mo kay hiring manager, yung proximity yung bahay niyo papuntang office is it will take you an hour. Like for example, 1.5, which is yun naman talaga, sabi yung traffic, di ba? Oo. So ang nangyayari dito, parang sinasabi ni hiring manager, parang ino-automatic failed na sila kasi hindi mo rin mabiblame si hiring manager Kasi usually, nagre-reason yung hindi ko mga tagal, yung mga employee, it's because sasabihin nila, ma'am, sobrang layo po pala. Akala ko po kasi malapit lang. Di ba? During their employment, they're hired na sila that time Ang tendency, magre-resign sila kasi ma'am, sobrang layo po pala. Lugi po ako sa pamasahe. Pero during the interview, you agreed, di ba? Alam mo kasi from the start that, are you okay to be assigned in this place, ganyan. Tapos sabihin mo, yes, okay. Pero yun nga, actually, pwede mo naman din siyang parang gawan din ng paraan. For example, you're really okay to commute ng ganyan kahaba. So, ang ganyan, pag tinanong ka ni hiring manager, like, how long it will take from your house going to the office, your travel time mo, pwede kang gumawa ng story dito. Like, for example, sabihin mo kay hiring manager na my brother or my father has owned a motorcycle, that's why he can definitely send me or fetch me in the office. Diba pwedeng ganun? Kasi hindi naman yan during the interview, hindi ka naman niya agad hanapan, okay, sige, send mo sa akin yung proof na may motor. Pero yun nga, yung disclaimer lang kasi doon, is talagang ipatunayan mo na talagang kaya mo yung travel time mo. Hindi yung porket na resolve mo na yung yung final interview, pinaka-job offer ka na, sasabihin mo na agad na, ay, okay, mamalayo ko pala talaga. So, ito yung mga dahilan kung bakit din, hindi rin mabiblame, hindi dapat nila i-blame yung mga HR kung bakit parang wala nang tiwala yung mga HR sa kanila. Kasi pag malayo ka talaga, kasi talagang talagang high risk yun for attrition or yung palaging late, di ba? Oo. Nakapag sa attendance. Hindi pa rin malalit, ganyan. Ano siya? And for the newbie naman, how important daw yung sa communication skills? Like, tinatanong nila kung pwede daw ba mag-Tagalog, ganyan, sa interview. So, paano naman pag ganong case? For the newbie na hindi pa sila well-experienced sa BPO. Actually talaga, yung sinasabi nilang basic English lang, doon sa job posting na nakikita nila, hindi yun guys, totoo. Yung sinasabi nilang na kahit basic English will do, hindi yun totoo, huwag kayong maniniwala doon. Kasi talagang, during the interview, kailangan English talaga yung isasagot nyo kay HR. Pag nagtatagalog kayo, automatic failed kayo nun. Ano yung po and po? Oo, yung po and opo, yung mga, kasi which is nakasanayin kasi natin, di ba? Parang yun kasi yung indicator na we're not really good in English kasi we really used to po and opo, ganyan. So, yun, hindi yun totoo So, kailangan kapag gusto mo mag-apply ka ng BPO, magpa-practice ka ng English mo. Kahit, totoo yun, kahit naman talaga basic lang As long as kaya mong i-deliver yung mga sagot. Kaya mong i-deliver yung sagot mo in English. So, pwede naman talaga yun. Kaya.